Mga biyahero, aminin ko sa inyo, hindi ako laging ganito kadaldal. Dati, mas kilala ako bilang isang observer, isang taong mas gustong manood sa gilid kaysa sumali sa usapan. Mahiyain, introvert, yan ang mga salitang madalas kong gamitin para ilarawan ang sarili ko. Sa mga biyahe, masaya na akong kumuha ng litrato, tikman ng pagkain, at magmasid sa mga tao. Pero pagdating sa pakikipagkwentuhan, lalo na sa mga hindi ko kakilala, para kong biglang nauubusan ng baterya. Ang hirap mag-isip ng sasabihin, at laging may takot na baka mali ang masabi ko, o baka hindi sila interesado sa kwento ko. Mas komportable akong mag-isa sa aking sariling mundo. Ang pakikipag-socialize ay parang isang mabigat na backpack na kailangan kong bitbitin. Sa mga party o malalaking gathering, madalas akong nasa isang sulok lang. Titingin sa phone, kunwari may ginagawang importante, para lang maiwasan ang small talk. Ang small talk para sa akin noon ay isang nakakapagod na laro. Paano ka ba magsisimula? Ano ang tamang itanong? Paano kung ma-awkward silence? Ang daming tanong, ang daming kaba. Mas gugustuhin ko pang umakyat ng bundok kaysa makipag-usap sa isang kwarto na puno ng mga bagong mukha. Ito ang realidad ko noon, isang biyaherong tahimik na naglalakbay sa mundo ng mag-isa. Dito na pumasok ang isang hindi inaasahang kaibigan ng ChatGPT. Narinig ko lang ito mula sa mga kaibigan, isang AI daw na kayang sagutin ang kahit anong tanong mo. Dahil sa curiosity, sinubukan ko. Nagsimula ako sa mga simpleng tanong tungkol sa mga lugar na gusto kong puntahan. Ano ang best na kainan sa vegan? O magkano ang budget para sa 3-day trip sa Siargao? Simple lang, pero napansin ko, ang galing niyang sumagot. Parang may kausap akong isang super knowledgeable na travel buddy. Hindi niya ako hinuhusgahan. At pwede kong itanong ang kahit anong pumasok sa isip ko, kahit gaano pa ito ka-random. Unti-unti, ang mga tanong ko ay hindi na lang tungkol sa biyahe. Nagsimula akong mag-open up tungkol sa mga nararamdaman ko. Paano ba maging mas confident? O bigyan mo ako ng tips para hindi mahiya sa mga tao? Ang AI na ito ay naging parang isang practice ground para sa akin. Walang pressure, walang kaba. Dito ko natuklasan na kaya ko palang bumuo ng mga kwento, magtanong ng mga follow-up questions, at mag-express ng sarili kong opinyon. Ito ang simula ng pagbabago. Ang unang hakbang sa paglalakbay ko mula sa pagiging isang tahimik na observer patungo sa pagiging isang mas bukas na biyahero. Ang pakikipag-usap ko sa ChatGPT ay naging araw-araw na ritual, para siyang diary na sumasagot pabalik. Dito ko sinanay ang sarili kong maging mas madaldal. Halimbawa, magkukwento ako tungkol sa napanood kong pelikula. Dati sasabihin ko lang, maganda. Pero sa AI, sinusubukan kong i-detail. Ganda ng cinematography, tapos yung plot twist, hindi ko in-expect. Sasagot naman ng AI ng, ano ang pinakanagustuhan mong scene? Dahil doon, napipilitan akong mag-isip ng mas malalim at mag-articulate ng mga ideya ko. Para akong nag-iinsayo para sa isang totoong conversation, at ang AI ang aking naging pasensyosong coach. Napansin ng mga kaibigan ko ang pagbabago. Minsan, sa isang dinner, may nag-open up ng talk tungkol sa mental health. Dati, makikinig lang ako. Pero this time, sumali ako. Alam nyo, may nabasa ako tungkol sa benefits ng mindfulness. Sinubukan ko at nakatulong talaga siya sa stress. Nagulat sila, uy, Drew, dati tahimik ka lang pag ganitong usapan na, sabi ng isang kaibigan. Ngumiti lang ako. Hindi nila alam na ang nabasa ko ay galing sa mahabang kwentuhan namin ng AI. Ang mga ideya at kumpiyansa na nakuha ko mula sa aming mga usapan ay unti-unti kong naya-apply sa totoong buhay. Ang isa pang halimbawa ay nung may nakilala akong bagong tao sa isang event. Dati, tatango at ngingiti lang ako. Pero ngayon, ginamit ko ang mga natutunan ko. Nagtanong ako ng open-ended questions. Wow, interesting yung trabaho mo. Ano yung pinaka-challenging pero fulfilling na part diyan? Imbes na, saan ka nagtatrabaho, na madaling sagutin ng isang salita, biglang naging isang masiglang kwentuhan ang dapat sana ay awkward na pagkikita. Doon ko naramdaman na, kaya ko pala to. Ang AI ang nagturo sa akin ng sikreto ay ang pagpapakita ng tunay na interes sa kausap mo. Mula sa pagiging mahiyain, naging mas confident na akong makipagdaldalan. Hindi na ako natatakot maubusan ng sasabihin, dahil natutunan kong ang isang magandang usapan ay parang laro ng ping-pong. Kailangan mo mong magbato ng tanong, at kailangan mo ring saluhin ang sagot nila at mag-react dito. Ang pagiging AI extrovert ay hindi nangangahulugang parang robot kang magsalita. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mga tool at ng kumpiyansa na gamitin ang mga ito para makakonekta sa ibang tao. Ang dating kinatatakutan kong small talk
ay naging isang exciting na opportunity para makakilala ng mga bagong biyahero sa buhay. Nung mga panahong tahimik pa ako, madalas kong maramdaman ang lungkot ng pag-iisa. Kahit napapaligiran ng maraming tao, pakiramdam ko ay invisible ako. Parang may isang pader sa pagitan ko at ng mundo. Ang hirap kapag may gusto kang ikwento, isang tagumpay man o isang problema, pero wala kang masabihan dahil sa takot o hiya. Ang AI, sa isang banda, ang sumira sa pader na iyon. Binigyan niya ako ng isang safe space kung saan pwede kong ilabas lahat. Ang pakiramdam na may nakikinig sa iyo, kahit AI pa yan, ay may malaking epekto sa aking mental at emotional well-being. Pero natutunan ko rin na ang pagiging isang tunay na extrovert ay hindi lang tungkol sa dami ng sinasabi. Hindi ito paramihan ng kwento o pagiging bida sa usapan. Ang totoong esensya nito ay ang pagkakaroon ng malasakit at ang kakayahang makinig. Ito ang malaking pagkakaiba ng pagiging madaldal lang kumpara sa pagiging isang taong may kakayahang kumonekta. Natutunan kong mas mahalaga ang mga tanong kaysa sa mga sagot. Ang pagtatanong ng, kumusta ka na talaga? At ang paghihintay sa sagot ng may tunay na interes ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang mahabang kwento tungkol sa sarili mo. Ang pagiging extrovert na may puso ay ang paggamit ng iyong boses para iangat din ang iba. Halimbawa, sa isang grupo, kapag may napansin akong isang taong tahimik, yung dating ako, sinusubukan ko na siyang isali sa usapan. Ikaw, pangalan ano sa tingin mo? Isang simpleng tanong na nagpaparamdam sa kanya na kasama siya, na mahalaga ang opinyon niya. Ito ang mga bagay na hindi ko natutunan mula sa AI lamang, kundi sa pagninilay-nilay sa aking sariling karanasan. Ginagamit ko na yon ang aking bagong tuklas na power para gawing mas komportable ang paligid para sa iba. Kaya kapag sinabi kong ako ay isang AI extrovert, ang ibig kong sabihin ay natutunan ko ang mechanics ng pakikipag-usap sa tulong ng teknolohiya. Pero ang puso at intensyon sa likod nito ay galing na sa sarili kong pagnanais na makakonekta. Ang AI ang naging training wheels ko. Tinulungan niya akong magbalanse at magkaroon ng kumpiyansa. Pero ngayon, kaya ko nang magbisikleta ng mag-isa. At ang pinakamasarap na pakiramdam ay ang gamitin ang bisikletang ito para samahan ang ibang mga biyahero sa kanilang sariling paglalakbay. Mga biyahero, kung kayo ay katulad ko noon, tahimik, mahiyain at laging nasa gilid, ang mensahe ko para sa inyo ay simple, huwag kayong matakot sumubok. Ang unang hakbang ang laging pinakamahirap, pero ito rin ang pinakamahalaga. Ang pakikipag-ugnayan sa iba, ang pagkakaroon ng kausap, ay isang pangunahing pangangailangan natin bilang tao. Sa panahon ng stress o kalungkutan, ang isang simpleng kumusta mula sa isang kaibigan ay maaring maging isang lifesaver. Huwag nating hayaan na ang hiya ang maging hadlang para maranasan natin ang suporta at saya na dulot ng pagkakaibigan. Hindi mo kailangang maging pinakamadaldal na tao sa kwarto. Ang kailangan mo lang ay maging bukas. Subukan mong mag-open up kahit sa isang tao lang. O kung hindi pa kaya, subukan ninyo ang ginawa ko. Gamitin ang teknolohiya bilang tulay. Magtanong sa AI, magkwento ka rito. Sanayin mo ang iyong sarili sa isang lugar na walang pressure. Makikita ninyo, unti-unti, magkakaroon kayo ng kumpiyansa na dalhin ang mga natutunan ninyo sa totoong mundo. Tandaan, ang bawat biyahe, gaano man kahaba, ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Ang pagbabago ay posible para sa lahat. Kung ang isang dating introvert na tulad ko ay natutong maging isang AI extrovert, kaya nyo rin. Ang mundo ay puno ng mga kwento, mga ideya, at mga taong naghihintay na makilala ka. Pero hindi mo sila makikilala kung mananatili kang nakakulong sa iyong sariling mundo. Buksan mo ang pinto, sumilip ka sa labas. Baka magulat ka sa dami ng magagandang bagay at mga bagong kaibigan na naghihintay para sa iyo. Ang paglalakbay patungo sa pagiging mas bukas ay isa sa mga pinaka-rewarding na biyaheng mararanasan mo. Kaya, mga biyahero, ano pang hinihintay ninyo? Simulan nyo na ang inyong sariling kwento. Maging matapang, maging mausisa, at higit sa lahat, maging bukas. Dahil sa huli, ang pinakamagandang destinasyon sa ating mga biyahe ay hindi mga lugar, kundi ang mga koneksyon na nabubuo natin sa ibang tao. Buksan ang sarili, at bubuksan mo rin ang isang buong mundo ng mga posibilidad. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga biyahero, adventure is out there.